Samot-saring problema rin ang iniwan ng bagyong Helen sa Central Luzon. Ilang barangay sa Bulacan ang isolated kaya hindi maabot ang medical mission ng mga doktor. Nagtulong-tulong naman ang mga taga-Botolan, Zambales para remedyohan ang nasirang dike sa Bukaw River. May report si Steve Dailisa. Isolated pa rin ang ilang barangay sa Bulacan dahil sa lagpas taong baha. Doon, sinamahan ng GMA News ang Philippine Medical Association at Provincial Health Office sa kanilang medical mission. Unang pinuntahan ng barangay May Sulao sa Kalumpit, Bulacan na hindi pa naabutan ng tulong. Pero dahil lampas tao nga ang baha, kinailangan pang gumamit ng bangka para lang mapuntahan ang barangay. Pagdating sa lugar, bumungad ang mga taong nasa kanilang mga bubungan. Tuloy pa rin kami sa pagbibigay ng tulong. Siguro naman, doktor kami, madali na namin gamutin ang aming sarili dahil alam na naman ng mga klaseng gamot na pwede namin inumin. Pero yung mga ibang tao na kailangan talagang abutin, dapat abutin natin. Ang aling ito walang takot na naglalakad sa hanggang leeg na baha. Kwento ni Aling Betty, pupunta raw siya sa evacuation center para humingi ng gamot at relief goods. Nakakalungkot nga po, hindi na kami makakilos eh. Tapos po yung, nando po kami, hindi kami makakain eh. Siksika ng mga evacuee sa covered court na ito sa munisipyo ng Kalumpit kaya ang ilan nagkakasakit na. Kung maiiwasan po natin na lumusong sa baha kung wala naman po tayong dahilan para lumusong, iwasan na po natin yan. Nasa 20 barangay naman ang apektado ng pagbaha sa bayan ng Hagonoy. Matagal-tagal pa raw ang paghupa ng tubig dito dahil sa high tide at pagpapakawala ng tubig ng mga dam. Sa Botolan, Zambales, bumigay naman ang bahagi ng dike sa Bukaw River. Kaya mga residente, tulong sa sandbagging bilang pansamantalang remedyo. Sa Bukaw River, dumadali ang tubig mula sa mga bundok at iba pang ilog. We did our best dito sa local government na minubilize lahat at natutuwa ako for the first time sa history ng Botolan talaga na lahat ng mga barangay captains from the chairman nagbubuhat sila ng sandbags. Paglilinaw ng lokal na pamahalaan, hindi raw ang pagkasira ng dike ang dahilan ng mga flash flood sa lugar. Wala rin daw tubig na bumagsak mula sa Mount Pinatubo. From Pinatubo itself, wala nang gagaling na doon kasi parang lake yun doon sa taas. Hindi naman nagagalaw yun. Ang problema lang, marami tayong tributaries, yung mga secondary rivers, lahat ng dyan. Kung makikita nyo yung lahat ng bundok na yan, pagbagsak ng tubig, dito yung daan niya. Ganito rin ang kinabahala ng mga taga-Dinalupihan, Bataan. May kumalat kasing text message nitong mga nakarang araw na may aagos raw na tubig mula sa Pinatubo. Pero nilinaw agad ng lokal na pamahalaan na walang katotohanan ang kumalat na text. Ang mga taga-Kapas Tarlac naman, hindi tubig kundi ang rumaragas ng lahar mula sa Pinatubo na humalo sa tubig ilog ang kinatatakutan. Kitang-kita pa ang mga van na ito na inanod dahil dito apektado tuloy ang mga hanap buhay ng mga katutubong Aita. Ito kasi ang daang ginagamit nila sa pagluluwas ng kanilang mga produkto. Steve Dailisan, GMA News.